darating ang Antikristo. Ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nahayag ay hindi pa dumating ang oras para sa kanya upang maging sentro ng entablado at pinipigilan siya ng banal na espiritu. Ngunit isang araw ay aalisin ng banal na espiritu ang kanyang nagpipigil na kamay at siya ay mahahayag. Mayroong isang kilusan sa mundong ito ng espiritu ng Antikristo. Ito ay nangyayari sa ating mga bansa, sa ating mga institusyon, sa TV, sa mga pelikula, at maging sa ating mga lokal na kapitbahayan. Mayroong isang tunay na espiritu ng Antikristo masyadong madalas. Kaming mga Kristiyano ay naghahanap at nababahala sa Antikristo, ang tao. Oo, ang Antikristo ay darating bilang isang tao, isang tunay na tao. Ngunit ang kailangan mong malaman at tandaan ay bago siya ihayag sa entablado ng mundo, bago siya humakbang at umakyat sa gitna, ang kanyang espiritu ay kumikilos sa mundo, aktibong nagtatrabaho. At kung paanong ikaw ay puspos ng banal na espiritu, may mga tao na tunay na puspos ng espiritu ng Antikristo. Sila ay LED na ginagabayan at pinamumunuan ng kanyang espiritu. Hindi mo kailangang maging isang teologo upang makita ang espiritu ng Antikristo na kumokontrol sa sekular na mundo ngayon. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na ang parehong espiritu ng Antikristo ay nagtataglay ng maraming simbahan at maraming tao sa simbahan. Tingnan ang kabaliwan na nangyayari sa ilang mga simbahan. Tingnan ang imoralidad na nangyayari sa ilang mga simbahan. Napakaraming mga simbahan na ngayon ay pinasigla at naantig ng mismong espiritu ng Antikristo. At ito ay maaaring makasakit sa ilang mga simbahan. Ngunit kung sasabihin ang katotohanan, kung ang Antikristo ay darating ngayon at simula ng kanyang pamamahala, may mga simbahan na tatanggap sa kanya. Bakit nila gagawin iyon? Dahil sila ay napupuno at pinalakas ng kanyang espiritu, at ang kanyang espiritu ay nasa mundo ngayon, naghahanda ng daan para sa kanyang pagdating. Kung ang Antikristo ay darating, may mga tao, alam mo, na personal na tatanggap sa kanya at sa kanyang marka. Lubos nating minamaliit kung gaano kalakas at gaano kaabala ang espiritu ng Antikristo sa mundong ito. Ang isa sa mga katangiang kadalasang iniuugnay sa Antikristo o sa mga naiimpluwensyahan ng espiritu nito ay ang pagtanggi sa katotohanan, partikular sa katotohanan ng Ebanghelyo. Ang pahayag na ito ay mas mauunawaan sa pamamagitan ng pagsusuri sa parehong teolohiko at praktikal na mga implikasyon nito. Ang bagong tipan, lalo na sa Pauline epistles, ay nagbibigay ng napakalaking halaga sa ideya ng katotohanan. Bagamat nabubuhay tayo sa isang mundo na hindi na naniniwala sa ganap na katotohanan at na ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng kanilang sariling katotohanan, ang Biblia sa Pauline epistles ay naglalagay ng napakalaking halaga. Ang halaga nito sa ideya ng katotohanan. Ang katotohanan dito ay karaniwang tumutukoy sa mensahe ni Hesukristo, sa kanyang muling pagkabuhay at sa kaligtasang dulot nito. Ang ikalawang Tesalonica Kabanata 2, mga talata 9 hanggang 6 ay nagsasaad na ang pagdating ng tampalasan ay ayon sa gawain ni Satanas na taglay ang lahat ng kapangyarihan, tanda at kasinungalingang mga kababalaghan at kasama ang lahat ng di matuwid na panlilinlang sa mga namamatay dahil hindi nila tinanggap ang pag-ibig ng katotohanan upang sila ay maligtas. Iminumungkahi ng talatang ito na may likas na kaugnayan sa pagitan ng pagmamahal sa katotohanan, pagtanggap sa Ebanghelyo at kaligtasan. Ang Antikristo, kung gayon bilang isang kalaban ni Kristo at sa kanyang mga turo, ay natural na lalabanan ang katotohanan ito at aakayin ang iba mula rito. Nabubuhay tayo sa isang mundo na hindi na nagmamahal sa katotohanan. Sa isang mundo na hindi nagmamahal sa katotohanan, ang mundo ay hindi nagmamahal sa ganap na katotohanan, ang katotohanan ng Ebanghelyo, Juan Kabanata 3, versikulo 19. At ito ang paghatol na ang liwanag ay dumarating sa sanlibutan. At inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Batay sa mga obserbasyon na ginawa sa Juan Kabanata 3, versikulo 19, nagiging maliwanag kung bakit ang espiritu ng Antikristo ay nakatagpo ng gayong matabang lupa sa mundo ngayon. Sinasabi sa atin ng talata na ang liwanag ay naparito sa sanlibutan at ang mga tao ay nagmahal sa kadiliman kaysa sa liwanag dahil ang kanilang mga gawa ay masama. Ito ay hindi lamang isang teolohikong konsepto, ito ay isang malalim na pahayag tungkol sa kalikasan ng tao. Ang liwanag, kapwa sa literal at metaporikal na kahulugan, ay nagbubunyag. Ito ay nagbubunyag ng mga lihim, nagpapakita ng katotohanan at nagpapawi ng mga anino. Ang Ebanghelyo,
bilang sagisag ng katotohanan ng Diyos ay nagsisilbing tanglaw ng liwanag na inilalantad ang mga kasalanan at pagkukulang ng sangkatauhan. Gayunpaman, ang mga tao ay may hilig na umiwas sa gayong pagkakalantad. Ang ating kaapuhan, ang ating pagmamataas, at ang ating makasalanang kalikasan ay nakadarama ng pagbabanta ng katotohanan ng Ebanghelyo, kaya naman marami ang umiiwas dito. Gustong-gusto ng kanilang laman ang kadiliman. Ang kadiliman dito ay sumasagisag sa kamangmangan, kasalanan, at mga makamundong kasiyahan na nag-aalok ng pansamantalang kasiyahan, ngunit sa huli ay humahantong sa espiritual na pagkawasak. Ang pag-ibig na ito sa kadiliman at pagtanggi sa liwanag ay kung saan matatagpuan ng espiritu ng Antikristo ang kanyang muog. Lumalaki ang kadiliman sa ating mundo